Step number 1, mag-pruning. Gawing malinis ang paligid ng puno. Tanggalin lahat ng sanga na nasa baba para yung nutrients ay makapag-concentrate sa mga sanga na mas may potensyal na mag-produce ng mas marami at quality bunga. Sunod ay mag-spray ng damo. Ang damo ay nagsisilbing kaagaw ng mga nutrients na nasa lupa na supposed to be ay mapapakinabangan na ng halaman. After 1 week, kapag namulan na yung mga dahon tulad nito, ay magpapasok ng tubig. Kapag malapit ka sa irrigation, pwede kang mag-flooding. O kaya papasukan mo ng tubig hanggang sa mapuno yung mga kanal. Kinakailangan makontain yung tubig sa loob ng 2 araw. Para lahat ng mga lupa na natigang nung panahon tagtuyot o kaya tag-init ay basa ng husto. Pagkatapos ay maglagay ng pataba. Lahat ng paligid ng halaman kinakailangan masabugan ng pataba. Kombinasyon ng urea at triple 14. Maglagay ng bioenzyme decomposer para yung mga namatay na damo at kung anumang mga material na nasa lupa ay mabulok at ma-convert into micro at saka macronutrients kailangan ng halaman. Sunod ay mag-spray ng foliar fertilizer kasama na ang pesticide para mapuksa ang anumang peste na nasa halaman tulad ng mga whitefly at manumbalik yung sigla ng dahon sapagkat sa dahon nagsisimula ang pagkakaroon ng maraming bulaklak. Gawin nito every 2 days para lubusang mapuksa yung peste. At kasabay ng pagpuksa ng peste ay ang panunumbalik ng kulay ng mga dahon, paglabas ng mga bagong talbos at maraming bulaklak. After 1 week, 7 to 10 days ay makikita ang senyales ng recovery ng halaman kasabay ng paglabas ng napakaraming bulaklak. Sa ganitong estado ng halaman, kinakailangan na ang regular na maintenance sa pamamagitan ng pag-a-apply ng foliar fertilizer at saka pesticide. Kapag may mga sakit ang halaman, dulot ng infestation ng mga insekto, kinakailangang haluan ng fungicide. Kapag tag-ulan, mas mabisa ang copper-based fungicide, sabayan ng sticker. Kasabay ng maintenance ay yung pag-alis ng mga tuyong sanga tulad nito. Kahit maliliit na sanga kinakailangang alisin, sapagkat ito ay nakakaapekto sa kondisyon ng halaman. Batay sa aking karanasan, kapag may mga tuyong sanga ay naaapektuhan ang kalusugan ng halaman dahil nagbibigay ito ng signal na ang halaman ay mahina ang resistensya at kung ano man ang sakit na nandun sa natuyong sanga ay kakalat sa iba pang sanga. Panatilihing regular ang paglagay ng foliar fertilizer hanggang sa mabuo ang mga bunga, hanggang sa pitasin ng bunga. Huwag nang gumamit ng systemic na herbicide at saka pesticide kapag 10 araw na lang bago pitasin ang bunga. Panatili ng ganitong klaseng maintenance sa loob ng 2 buwan hanggang sa pitasin ang mga bunga. Ang regular na maintenance at inspection ng halaman ay napakahalaga. Kapag may mga sanga tulad nito, kinakailangan alisin kaagad sapagkat ito ay senyales ng fungi na nakaapekto sa mga sanga ng halaman. Dulot ng mga whitefly. Mapapansin niyo na nakadikit dito sa balat ng sanga ang mga itlog ng fruit fly na napakarami. Ito ay dulot ng infestation ng panahon ng tag-ulan. Pero hindi na ito mapipisa sapagkat inisprehan na natin ng systemic pesticide. Ang aking ginamit na pesticide ay Cartap. At sa pagpapatuloy ng bunga ay ginamitan ko ng Gold. Kung papalaguin na, papalakihin na yung mga bunga para maiwasan ang destruction ng mga insekto tulad ng fruit fly at rice bugs, gamitin ang Gold Rush bilang maintenance at saka Lanate. Gamitin ito ng alternate after 2 applications. Huwag gamitin ng permanente sapagkat nagkakaroon ng immunity ang insekto sa epekto ng pesticide.
Kung mayroong organic na pesticide at saka foliar fertilizer ay mas mabisang gamitin, subalit maging observant sa magiging resulta nito sa halaman, sapagkat maging ang mga fungi, bacteria at mga insekto ay nagkakaroon din ng immunity sa mga nilalagay nating chemical o organic pesticides at fungicides, hanggang sa maging lubusan ang produkto ng ating halaman. Panatilihin ang maintenance, huwag pabayaan, sapagkat sa susunod na cycle ay hindi na gaanong mahirap at magastos ang pamamaraan. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.